po si Tita Lu Medina at kasama natin si Eugene Izon sa programang Gabay ng OFW International. Medyo binamalat ang lola nyo. Pasensya na. At medyo actually may sakit ako At charing, kasi sobrang pagod. Ang hirap talaga na may bagong negosyo at ayaw mong pumalpak dahil pag pumalpak ito nakakahiya. Dahil nag-a-advise pa naman ako sa ere na ganito gawin sa negosyo para maging successful. Tapos ako, walang kumakain sa karinderya, di ba nakakahiya yun? Pero kanina kumain si Eugene doon, sabi niya maraming tao. Masarap ba yung ulam namin sa karinderya? Actually, yung napili kong ulam, yung last serving na lang. Pero fish kasi mahilig ako sa fish na sinabawan. Or 20 pesos, diba? Oo, na-enjoy ko naman. Tsaka napansin ko, pinapasok talaga ng tao. Maganda talaga yung location. First thing to consider pag magbi-business, lalo na kung canteen or karinderya or what, yung location, importante. So, mahirap naman maglagay ka ng kainan sa walang tao. Oo nga naman. Tsaka, parang food to go kasi bus terminal yung harapan ng bahay namin so mga nagmamadali ang tao doon. At syempre, pinag-aralan ko yung market, no? Ayoko namang natatalbugan ako ng kapitbahay ko lang na wala namang alam sa negosyo. Actually, imagine, no? Nagtitinda ako, 1 o'clock, tapos sabi ni Jackie, Ate, di ba may programa ka sa kabila? Ay, oo nga pala, announcer nga pala ako mamaya. Ngayon tindera ako, mamaya announcer ako. Di ba? Hindi pa rin ako yung mayaman. Ang hirap talaga ng buhay sa Pilipinas. Okay, mag-comment po kayo 0926-617-8082. Kung kayo ba ay kakagat ba dito sa sinasabi ko na magkakaroon ng maraming by 2020, maraming kailangang kasambahay, live-in caregiver, nanny sa Amerika. Pupunta ba kayo? Napakalayo nun. Iwanan nyo ba yung anak ninyo sa Pilipinas? Siyempre, hindi nyo masasama yun, ano? So, okay. -11. Yan, menos 11 bago mag-alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Kung kayo ay may laptop o computer, pwede yung puntahan ng aming archive broadcast. Pwede rin kayo mag-email. Ano ang ating archive broadcast? Basta ang website po is www.gabay-ng-ofwinternational.com. Meron pong page doon for archive broadcast. Click nyo lang po yan, makikita nyo na yung mga past and previous broadcasts na pwede nyo balik-balikan. Okay, maraming salamat sa ating sponsors, ang Overseas Workers Welfare Administration. Siyempre, nananawagan sila. Sa lahat ng mga hindi pa nakaboto dyan, tamad na tamad bumoto. Bumoto naman kayo. Register now as an overseas Filipino voter for the upcoming 2013 elections. Go to the nearest embassy, consulate, or MECO till October 2012. Your vote is our future. So to all OFWs who are planning to vote as an absentee voter, exercise your right to vote. Registration now. Registration ends October this year, kaya tawag lang kayo sa OWA 833-6992 or text OWA 0917-898-6992. Maraming salamat sa OWA. At ang ongoing pa rin ang promo ng SSS, Member Get Member promo. Manalo ng bonggang-bonggang pa-premyo, 1 month left na lang daw, sabi ng SSS. For OFWs to win cash prizes and trip to Boracay. For Member Get Member promo, visit SSS website www.sss.gov.ph or call their phone numbers kung kayo'y nasa abroad 632-920-6446 or 920-6401. Yan. Mag-recruit na at mag-refer. Oo, may 1 month pa kayo. Oo. Okay, 9 to go before 10 o'clock. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Babalik kami. Sabi mga balita, around 10 o'clock, meron tayong sabayang broadcast sa Singapore, meron tayong balitang Pilipinas. Wait lang. Game. Ikaw na mag-click. Click mo lang. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala.
ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. This is Gabay ng OFW International. Simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Balik tayo sa programang Gabay ng OFW International. 6 to go before 10. Hatid sa inyo ng ECC or Employees Compensation Commission. Sa ECC, ang manggagawang Pilipino protektado. Maraming salamat kay Attorney Jonathan Villasoto. At siyempre, balik tayo. Eugene, basahin mo nga yung mga comment ng mga online sa Taiwan sa Radyo Pinoy Fans Club. Yeah, wala na? So far, hindi pa nasundan. Okay, sabi niya, drawing lang yan. Yun yung isa, ASAP dapat, thanks God. Yes. Okay. Kasi late akong late akong maglagay ng comment, para makapag-post kayo ng comment. Late ako maglagay. Sinamad ang lola nyo kasi minsan nakakasawa ang Facebook. Puro litrato na hindi ko naman kaklala. Ba't ba sulputan niya, no? Anyway, sa Facebook, ang PhilHealth na may Facebook, ang kanilang Facebook, OWP, i-type nyo lang kasi ang PhilHealth, SSS at ang OWA, madali na kasi ngayong mag-inquire sa kanila at may sasagot doon. Kesa sa tatawag pa kayo, mas mahirap. Ang usong-usong ngayon sa mga government agencies, lalo na sa mga OFWs, para parang forum. Dati kasi forum, di ba, Eugene? Dati forum ang uso, di ba? Yes. Kaya lang. Forum lang, yung mga susundan mo lang yung mga thread eh. Ngayon, Oo. iba na. Oo. Naririnig mo yung boses mo? Konti. Oh, yan. Lakasan ko. Yan. Ayan. Yan. Okay. Ngayon, meron na sariling Facebook. Pag nag-comment yung mga OFW, ready naman yung mga government agencies na tumanggap ng mga criticism. Wag lang magmura. Di ba? Oo, all na yan. Oo, pero ang bilis ng sagot ng PhilHealth, SSS at ng OWA kapag Facebook account. Okay, 5 minutes before 10, dito pa rin sa gabay ng OFW International. Bago mag-Singapore na magbabalita lang tayo. Sa Singapore din, meron ng kasi unlike Hong Kong and Japan, ang Taiwan, sa Singapore pala, hindi uso ang day off. Simula sa January 2013, i-require na ng Ministry of Manpower ang weekly day off sa mga housekeepers or domestic helpers. At syempre, yung weekly day off na yan, ayaw ng mga amo yan. Pero i-impose siya ng Manpower o Ministry of Manpower sa Singapore. Ayon kay Manpower Minister, doon sa kanilang official na si Tan Chuan Jin. Yan Singaporean talaga. Unlike Hong Kong and Taiwan, which require weekly rest day off for maids, Singapore has had no such rule. But that will change in 2013. Nako! Sinabi ng Manpower o Ministry of Manpower, a weekly rest day is regarded internationally as a basic labor right. So yan, good news yan para sa mga kababayan nating nakikinig ngayon sa Singapore online. Karamihan sa mga domestic helpers na naaksidente sa worksite or committed suicide had not been given day off. At kung ayaw mag-day off, syempre, kailangan bayaran. Diba? Pag ayaw mag-day off ng isang katulong o kasambahay o domestic helpers, kailangan
the employers who truly need full-time help will be allowed to offer extra pay. Hindi yung, minsan magde-day off sila hapon na o kahatanghali na marami na silang nilinis. Kasi nga, malaki rin ang sweldo sa Singapore. Nagrereklamo yung mga employer, bakit kailangan pang mag-day off? At ang nagko-comment pa sila na, if I let her go out 4 days a week, medyo hectic na yun or maapektuhan na yung rest day ng mga amo. So, pinag-uusapan to sa Singapore. Kasi nga, sa Taiwan, sina Pearly, sina Mary Ellen Esperos, lagi silang nagde-day off, almost weekly. Si Beth Bartolo nga, sinusundo pa ng amo niya, nahatid pa eh. Bonggang-bongga talaga si Beth. Pero sa Singapore, nagagalit ang mga amo. Kasi nga, natututo daw na maglakwatsa yung mga kababayan nating domestic helpers o kailangan daw naman nila magpahinga. At yung a day off for domestic helper is not popular among Singaporean kasi nga may takot sila na baka wrong crowd or getting pregnant or may boyfriend na may asawa ang magiging problema sa mga domestic helpers na may asawa sa Pilipinas. So pag sa January 2, 2013, next year magiging na yan, batas o magiging policy na. Good news ulit, no? Puro tayo good news. Anyway, may bad news. Naku ba? Tataas daw ang presyo ng passport. Oh no, magkano naman? Actually, 900 lang yan plus. Kung gusto mo na mas makapal, di ba usually, kapag manipis na passport, 900 lang. Pag traveler ka, mas makapal, mas mahal. At pang gusto mo ng express, madaling i-process, mas mahal. Di ba? Dapat hindi. So mamaya, may mga balita tayo. Bukod dyan, sa mga nakikinig sa Taiwan, alam ko naman updated na. Bisa na ako na magbalita kasi updated sa mga Pilipino sa internet. Oh, bilis. Nauna pa nga sa akin si Mary Ellen Esperos na natalo si Pacquiao. Sabi niya, ay naku, split decision, nabasa ko sa Facebook. Di pa ako nakakapanood kasi isang katerbang commercial. Di ako nanood ng pay-per-view. Tinignan ko lang sa Facebook, tumawag din yung anak ko, Ma, bakit talo? Natalo ba? Sabi ko, tingnan mo sa Facebook. Doon ko lang nalaman na talo pala si Pacquiao. Di ba? Okay, menos una bago mag-alas 10 ng gabi, dito pa rin sa gabay ng OFW International. Sinong nasa linya kasi magbe-break na tayo. Bago ko siya kausapin, kami magbabalita muna. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa Tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Di kayo bibiguin. 10 o'clock na. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa.
Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat.